Kahit bumaba na ang tubig sa Marikina River at humupa na ang baha, ayaw pa rin umuwi ng ilang evacuee. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update dyan? Julius, alam mo sa pag-iikot namin kanina, wala na kaming nakitang baha sa malaking bahagi ng Marikina. Pero marami pa rin mga residente na nanatili sa mga evacuation center matapos silang lumikas nang tumaas ang tubig mula dito sa Marikina River. Pasado alas 10 kagabi nang tumunog ang alarm sa Marikina River, hudyat na umabot na sa 18 meters o pinakamataas na level ng tubig. Pinalikas agad ang mga residenteng malapit sa ilog, lalo't binahagad ang ilang lugar sa lungsod. Kaninang umaga, ganito na ang itsura. Unti-unti nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Humupa na rin ang baha. Sa kabila niyan, marami pa ring residente sa mga evacuation center ang ayaw umuwi dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan. Gaya ni Menchi Ramos na nananatili ngayon sa Santo Niño Elementary School. Sanay na. Hindi ba kayo napapagod na gano'n? Napapagod, kaya lang wala magawa. Siniguro naman ng LGU at DSWD na may sapat na makakain ng mga evacuee. Nabigay rin ng mga gamot ang DOH, gaya ng pang-iwas leptospirosis. Ayon sa Marikina LGU, mabilis bumaba ang baha sa kanilang lugar dahil sa ginawang dredging sa Marikina River. Pinalalim natin at pinalapad yung ilog. Nilalagyan na ng slope protection. So para hindi gumuho ulit yung gilid ng ilog. Julius, sa ngayon ay nasa 15 meters ang taas ng tubig dito sa Marikina River. Kahit medyo umuulan ngayon, parang hindi naman nadadagdagan ang taas ng tubig na ito. Wala rin gaanong traffic dito sa Marikina at dahil nga humupa na ang tubig dito sa Marikina River, nagsimula na rin ang cleanup operations kanina. May mga truck ng bumbero nag-iikot sa mga lansangan dito sa Marikina para tanggalin yung putik na iniwan ng baha. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.